Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba yung ugali ng mga Koreano na kasamahan ko sa trabaho dito sa Korea, ano. At lalong-lalo na yung mga nakapasa na sa exam para naman magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung pwedeng datnan ninyo na ugali ng mga Koreano dito pagdating sa trabaho, ano. Example ko lang yung dito sa amin, ano. Kasi ito yung experience ko, dito yung ibabahagi ko sa inyo. Dito sa amin, di ko lang alam sa iba, pero sa iba kasi may nababalitaan ako na masusungit talaga. At dito sa amin, ay meron din naman ganun. Mabilis magalit pagdating sa trabaho pag nagkamali ka. At yun naman, sila naman ay yung galing nila ay yung magalit sila ngayon. Siguro makalipas yung mga 5 minutes o 10 minutes, wala na yun. Hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Di sila nagtatanim ng galit. Makalipas lang ilang minuto, wala na yon. Back to normal na ulit. At hindi kagaya karamihan sa ibang lahi, mga nagtatanim ng sama ng loob. Pero sa mga Korean, dito sa Korea, sa mga Koreans, hindi sila yung ganun. Hindi ko alam sa iba ha. Ito yung experience ko lang dito sa company namin. Hindi ko alam dun sa iba. Ito yung isa sa pinaka-importante nyong tatandaan kapag kayo papunta na dito sa South Korea para magtrabaho, ano. Kailangan ay habaan ninyo ang pasensya nyo. Lalo na kapag yung bago ka pa lang sa company. At hindi mo rin minsan may iwasan na magkamali ka nga sa trabaho kasi bago ka pa nga lang. At unang-una, kahit ikaw ay pumasa na sa exam, ay pagdating mo dito, sigurado, yung ibang sinasabi ng mga Koreano ay hindi mo talaga maiintindihan. Kahit ako, 7 years na ako dito sa South Korea. Yung ibang sinasabi ng mga Koreano ay hindi ko rin naman naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang ay yung araw-araw na sinasabi sa amin na katulad ng tapusin mo to, bilangin mo to, kuhanin mo to, bilisan mo, mga ganyan. Yung mga basic lang. Pero pagdating doon sa mga usapan na tungkol sa ibang bagay, ay hindi ko na alam yan. Saka meron talagang Koreano na pag nagsalita, yung kala mo may laman ng bunganga na yung ya, hindi mo talaga maintindihan. At meron din namang Koreano na talagang klarong magsalita at maiintindihan mo talagang mabuti. Bago pa lang ako dito, siguro mga 3 months o 4 months pa lang ako dito. Siyempre, kunti pa lang yung alam ko, lalong-lalo na sa trabaho, sa pagsasalita, at sa yung pag-iintindi ng mga sinasabi nila. Nagkataon na nagbakasyon yung kasama kong Pinoy. Dito, yung matagal na rin. Pero nakauwi na siya sa Pilipinas. At bago na yung kasama ko dito. At nung ang nagbakasyon, yung dati kong kasamang Pinoy dito, yung matagal na, di kami dalawa lang ng Koreano ang natira dun sa Surisil, dun sa repair office, Surisil ang tawag. Siyempre, bago pa lang ako, hindi ko naman alam lahat. Saka hindi mo naman basta-basta matututunan lahat ng mga ano doon, mga produkto, yung mga nire-repair kasi ang dami. Ang daming mga pyesa, ang daming mga model na binibenta, ang daming mga parts na pwedeng ipalit o papalitan dun sa mga nasira na mga laser leveling tools. At hindi ko pa alam masyado yun, lalo na pag sa yung natapos mo na yung repair, minsan madami, at i-deliver na dun sa may-ari. Nagkamali ako dun sa paglagay ng sticker, na nagkamali ako. Yung para sa busan, ang nailagay ko na sticker ay para sa sole. At yung para sa sole, na i-deliver, ang nailagay ko para sa busan, nagkabaliktad sila. Sa dami ng ginagawa, hindi na rin ako masyado makapag-focus. Ang dahil pa nag-uutos sa'yo, hindi mo naman alam kung anong minsan ang gagawin. Nagkamali ako, nagkabaliktad ako ng lagay ng sticker. Ayun, dineliver na. Hindi ko naman na double check kasi nga ako busy din at dami ko rin ginagawa. Ang dami rin nag-uutos sa akin. Ayun ang nangyari. Yung para sa soul, nakarating doon sa busan. At yung deliver na para sa busan ay nandito lang sa soul. Ayun na, kinaumagahan. Tinawag na ako. Sabi niya, Rufino, halika nga dito. Napatay, galit yata. Pero wala akong idea kung ano yung sasabihin sa akin, kung nagagalit o ano. Sabi, Rufino,
Ilwaba. Pag sinabi niya Ilwaba, nagagalit na yon. Yun na nga, sinabi na. Sabi na, ayaw mo bang ayusin yung trabaho mo? Ibabalik yun sa atin dito kasi mali yung na-deliver dun sa Busan. Ibabalik yun dito, tayo magbabayad. Yan mangyayari, lugi pa tayo. Yan, kasi pabalik-balik ng delivery, kami ang magbabayad kasi nagkamali kami. Yung binayad dun sa repair, nauwi lang din dun sa pagbabayad sa deliver, kaya lugi pa. Ayun, pinagalitan ako ng pinagalitan. Sa akin naman ang ginawa ko, yung pre, tanay naman sa ganyan lagpas tenga lang. Pag umasok dito, lagpas lang dito. Kaya, yun, habaan lang ng pasensya. Talagang minsan, hindi mo maiiwasang magkamali. Lalo pa sa klase ng trabaho. Pero mabait naman yung Koreano na yun. Yan, yung nasa picture na yan. Yan yung tawag dyan na ang posisyon niya sa company, Chajangnim. Yan, si Chajangnim. Yan yung kasama ko doon. Yun yung humahawak sa mga Pinoy. Yung Koreano na yan. At mabait naman yan. At ang ano lang talaga sa kanya mabilis magalit. Pero mabilis din namang mawala yung galit niya. Kaya okay. Okay naman, walang problema. Tapos, meron talaga ditong isang matandang Koreano na talagang sabi ko sa iyo, kailangan pag sinabi niya na gawin mo na. Huwag mo nang maya-maya, hindi pwedeng maya-maya. Kailangan pag sinabi niyang gawin mo ngayon, gawin mo na yan kahit may iba ka pang ginagawa. Maano talaga yon, talagang stricto sa trabaho. Yung lumabas ako sa company kasi naiihi ako. Lumabas ako. Ihi ako. Tapos pagkalabas ko ng CR, nakita ako nung matandang Koreano. Isangnim ang tawag, Isangnim. Ang posisyon niya sa company, ang pangalan ay Isangnim. Mataas na posisyon yan. Tapos may pinagawa sa akin. At may pina-check sa akin ng mga tripod na i-check ko raw 10 piraso na galing sa China, baka may reject na dineliver. Hindi, sabi ko, babalik muna ako dun sa repair office kasi may ginagawa pa ako dun. Minamadali ako ni Chajangnim, yung isang Koreano na humahawak sa mga Pinoy. Hindi pwede, sabi niya. Gawin mo na to. Hindi, yun ang ginawa ko. Inabot siguro ako ng 1 oras. Di hinahanap na ako nung isang Koreano. Sabi sa akin di pabalik na ako, nakita niya ako. Saan ka galing? Sabi niya may inutos sa akin si Isangnim gawin ko muna daw yun Ayun, tahimik siya. Hindi siya nakagalit sa akin kasi kasi dito mas matanda sa kanila, ginagalang nila. Nung sinabi ko na inutusan ako ni Isangnim ng matandang Koreano, tameme na siya. Sa una lang talaga, medyo mahirap dito kasi nga, wala ka pang alam At pag yung tumagal-tagal ka na dito, siguro mga 6 months o 5 months, 4 months, pag nagamay mo na yung trabaho, ayos na yan. Talagang, kumbaga parang igagalang ka na rin nila. Ngayon nga puro mga kabiroon ko na, pati yung matandang Koreano, yung Chajangnim namin na humahawak sa mga Pinoy, puro kabiroon ko na yung mga yan. Kaya nabibiro ko na rin sila pag yung, kumbaga close na kayo. At pag sila naman yung nagkakamali, ako naman yung kumakantyo sa kanya. Kaya sabi nga, tukparuan Kapag nga birthday mo, yung Chajangnim namin nagbibigay ng cake. Tapos mabait yan na nagbibigay ng cake pag may birthday. Tapos kakain kayo sa labas, yan ang babayad. Tapos ang dami pa niyang binibigay dito sa amin sa mga Pinoy na pinaglumaan kunyari na damit, na sapatos ng anak niya, mga laruan. Binibigay niya yan sa amin. Kami na lang nung 2 Pinoy dito namimili kung ano yung gusto namin. Tapos pag hindi na namin gusto, tinatapon na lang namin. Pero karamihan naman maayos pa yung binibigay niya Lalo na yung mga laruan. Ang daming laruan na binibigay nun. Tamang-tama kasi halos magkaedad lang yung anak kong bunso saka dun sa anak niyang bunso, parehong lalaki. At malaking lalaki yung anak niya Kaya pag iniwan na nung anak niya, pag binigay sa akin, kinukuha ko. Dito yung ugali ng Chajangnim namin. Basta kailangan pag sinabi niyang tapusin at minamadali, tapusin mo na lang. Kasi wala namang problema sa kanya
basta magawa mo yung pinapagawa niya, matapos mo, walang problema. Minsan nga sila pa yung nagsasabi na dahan-dahan lang kasi wala masyadong repair. Sila pa yung nagsasabi ng ganyan na chun-chun-hi. Dahan-dahan lang. At yan lang muna sa akin mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.